Hello, magandang araw sa ating lahat mga ka-members. Nagbabalik tayo. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga pensions, mga 13th month, no? Senior citizens at saka SSS members, mga 13th month nyo. Alamin natin kung saan natin kukunin, no? Iba't ibang mga paraan yan, makukuha natin sa bangko man yan o kung saan-saan pa yan. Alamin natin ang tanong or sagot ni SSS para dyan. But if bago ka pa lang sa ating channel, pakisuyo yung subscribe, like, share, and click the notification bell para updated ka sa lahat ng uploads natin. Alright? Magagandang balita, no, mga pensioners, no, ang mga tumatanggap po ng retirement, total disability. Ano pa ba, Lisa? Mga Surviving pensioners. Ayan ho, nako, good news po. Maagang pamasko po ang matatanggap nyo para sa inyong 13th month pension. Ayan. Kailan nga nila matatanggap yun, Lisa? Di kay may iniinda kang sakit na gusto mo ng agarang lunas. Tigil na po muna sa kakainom ng mga tableta at baka time mo ay masira. Blower na panlunas nasa Pilipinas na. Kung iyong mamasdan, mistulang blower lamang ng buhok pero lingid sa kaalaman ng marami, mayroon itong terahertz frequency, quantum technology at optical quartz light technology na kayang pumuksa ng anumang uri ng sakit sa iyong katawan. Ang radiant energy na ibinubuga ng iTeracare therapy device ay kayang tumagos sa iyong balat, internal organs maging sa iyong mga buto. Nasa may lalim ito na 20 hanggang 30 sentimetro upang ayusin ang mga baradong ugat at mapaganda ang daloy ng dugo sa katawan. I tried the product last quarter of last year, and it has worked so many wonders for me and for my family. The first time I tried it, I spent 30 minutes blowing my body. The next day, I did not feel any pain whatsoever. And for the next 3 weeks while in Baguio, even if I was walking the whole time, when I go home, no pain whatsoever. I'm able to sleep very well. So when I came back to Manila, I secured my own iTera. Hindi lamang sakit ang kayang alisin ng blower, tinatanggal din ito maging ang mga sobrang taba mo sa katawan na hindi naaalis ng ehersisyo. In fact, just yesterday, I saw somebody who I did not recognize her at all because I saw her at an event. And the first time, she had to introduce herself to me because she had lost so much weight. And I asked her, what happened? And she said because of this particular product. She used it specifically to lose weight. So I tried the product. So dito lumit yung mukha ko. If you check yung first episode ko sa Pinoy Legal Minds, malaki yung mukha ko, but ni-spray ko dito, blow ko dito, lumit yung mukha ko. Di ba? Bukod sa kilala ito sa higit 50 bansa, certified approved din sa mga kinauukulang ahensya. The insurance company insured us $1 million and we give 1 year warranty, and we have all the proven document to prove that this product is safe by the very famous authority. We can show you all the soft copy. This is very important. And the important thing, 1.5 years, everybody use the product. They are very astonished. They are very, very excited about the effective in the product speak by itself. Alright, so tunghayan natin ang sinasabi ni SSS, guys. Ayan, by batches nga po yan, Miss Vanji, no? Yung para ho dun sa ating mga SSS pensioners na may contingency date po between first day up to the 15th day of the month, no? Sa December 1, nyo po matatanggap ang inyong 13-month pension. Biyernes po yan. Yung para naman po sa para ho sa mga pensioners na may contingency date, no, ng ika-60th hanggang last day of the month, sa December 4, nyo naman po matatanggap ang inyong 13th month pension. Yan. So, Lunes naman po yan. So, isang Biyernes at saka isang Lunes. So, pagsara ng Linggo at simula ng Linggo. Ayan, ako mga pensioners, no, abang-abang na po sa ating mga bank accounts natin. No? So, para sa mga pensionadong nag-avail ng advance 18 months pension po, ang inyong 2023 13th month pension ay makikredit sa kanilang bank account, sa inyong bank account sa
4 o sa December 4, 2023 sa Lunes po yan. Ayan, good news po yan. Lisa? Okay, and Miss Vanji, no, yung para naman po sa mga tumatanggap ng kanilang pension sa kanila pong non-pensionate banks, no, yun, ang SSS po ay makikipag-ugnayan doon sa ating mga pensionate banks para sa crediting ng kanila pong pension hanggang December 4, 2023. So, para naman po doon sa may mga cheque po yung disbursement ng kanilang pension, no, makikipag-coordinate po ang SSS sa PhilPost para mas mapabilis po, no, ang pagpapadala ng mga cheque doon sa home address ng bawat pensionado batay po doon sa SSS records natin. Ayan, ako, si Lisa ho, medyo masama ang pakiramdam, pero trabaho pa rin, no? Yes. Usong-uso talaga, ang daming actually, mga kaibigan, kapamilya natin, no? Uso yan, no? So, sana naman, huwag siya maging trending, no? Oo, tama. At ako, alagaan niyo yung mga sarili nyo. SSS Magmaklak na kayo members. ng mga vitamins. No? At yan, ito pa naman, habit naman natin mag-face mask. Tuloy-tuloy natin, Oo lalo na nga. kung masama yung ating pakiramdam. Actually, totoo, malaking bagay din na nakasuot lagi ng mask. Lalo na kung nasa labas ka, may exposure ka, iba talaga yung nag-iingat. Anyway, Lisa, pag-usapan natin to, meron tayo isang recognition award na natanggap for innovation, no, para sa e-center sa barangay program, na kung saan nagmula yung award natin mula sa ASA, no? Ito'y tinanggap ata meron tayong photo na naka-upload dyan sa website natin, no? Tinanggap ito ng ating Executive Vice President na si Ma'am Elvira Resare, no? Siya kung tumanggap ng kanyang yung ating recognition award, no? Napakagandang balita niyan. So, sunod-sunod yung mga awards nga natanggap ng SSS at recognition. Maraming salamat po doon sa mga award-giving bodies, no? Na mga group ng mga institutions na nagre-recognize po ng mga efforts, innovations at mga pagsusumikap po ng social security system na makapagbigay naman talaga ng tunay na ramdam na serbisyo para sa ating mga members. Ayan, recently rin tumanggap tayo mula sa Direk, ayan, piniplay na ba natin yan? Ayan, okay. So tumanggap tayo mula sa performance governance, no, na kung saan ang mismong presidente po and CEO ng SSS, si Sir Rolando Ledesma Makasayat po, ang tumanggap ng award na yan. So palakpakan naman dyan sa ating mga management leaders po. Maraming salamat po. Lisa? And congratulations din, no, sa lahat ng mga kawani ng SSS, Yes. no? At mas napapaayos, no, mas napapaganda ang mga serbisyo at mga bagong programa ng SSS. Correct. Yan. So, mga members na nakatutok ngayon, napakaganda ng araw ngayon, mainit, malamig. Yan. Pag-usapan ho natin ang iba't ibang programa ng SSS na kung saan kasama niyo po kami. Ako po si Vanji at si Lisa para sagutin ang inyong mga katanungan. Pagtutulungan po namin yan. At later po, no, live na tayo sa TikTok. So, sa mga TikTok followers ho natin. Ayan. Makisali ho kayo at pagtulungan po natin sagutin ang inyong mga katanungan. Ayan. Lisa? Ayan, ang buwan naman natin ngayong umaga ay, ayan, naka-Chinese character. Hello, mabuting araw sa'yo. Ang tanong po niya, paano po yun? 8 years na daw niyang hindi nahuhulugan ang kanyang SSS contribution. Kasi nandun daw po siya sa Taiwan. So, ano ba ang may advice natin sa kanya, Miss Vanji? Alam ko may tanggapan tayo, no? May foreign branch ba tayo sa Taiwan, no? Pero pwede kang magtuloy kung matagal ka na dyan bilang OFW, magtuloy ka bilang OFW member. Pwede kang magpadala ng email sa aming ofw.relations@sss.gov.ph. At may bago tayong isang corporate email, direct, okay na po ba yun? Ma-announce natin? So, doon po sa nagtanong, magtuloy ka bilang OFW member. Napakaganda na meron kang proteksyon, lalo-lalo na nasa abroad ka. So, ayan po ang ating bagong corporate email address, ang usaptayo@sss.gov.ph. Isa? Yes, at kung meron pa po kayo additional queries, no, may email din po mismo yung ofw.relations@sss.gov.ph. Okay. Lisa, ito naman mula kay Dayan Osena Pedregal. Ma'am, lang po, pwede bang mag-loan? Nilipat kami ng ibang agency kahit hindi pa kami umabot ng 6 months. Okay,
kasi ang contribution requirement naman natin dyan, Miss Vanji, no, at least merong 36 months contribution, no? Yung tawag dito, yung 6 po dito ay dapat pasok doon sa 12-month period bago po kayo mag-file ng inyong salary loan. So, saka kung bago po kayo sa inyong membership category, halimbawa, kaka-employ lang sa inyo, no? Dapat at least meron na kayong 6 months din na hulog, no? Bago kayo mag-file ng salary loan. So, kung pasok naman kayo dito sa mga qualifying conditions na to, regardless kung ilipat kayo sa ibang agency at tuloy naman din po yung hulog ninyo, pasok kayo sa contribution requirement, pwede kayong mag-file ng salary loan online gamit po ang inyong My.SSS account. Correct. At make sure na i-check mo kung meron ka ng disbursement account, no? Yung bank account mo or e-wallet account mo, i-enroll mo sa My.SSS. Okay? Mula kay R. Mayish, nag-resign po ako ng March. Ano pong process? Gusto ko pong i-continue ang contribution po. Mayish, nako, kung magkakaroon ka ng bagong trabaho, pa-report ka kaagad sa employer mo. Pero kung mahihinto ka ng medyo matagal, magtuloy ka as voluntary member. Yun nga, sinabi namin, maigi na meron ka ng My.SSS account at dapat meron ka na ring DAEM. So, importante na ipagpatuloy mo ang paghuhulog sa SSS para naman ma-avail mo at ma-enjoy mo yung mga benepisyo sa SSS. Lisa? Ito, Miss Vanji, may katanungan naman galing kay Arthur Nieto Bulao. No, wala daw po kasi yung papel niya, ng papel kaya yung baka yung E4. Paano daw po ba niya ulit makukuha yung kanyang SS number? Baka yung E1, no? Oo, or ayun po, madali lang po Sir Arthur, no? Pwede po kayong mag-email dun sa usap tayo at sss.gov.ph. Pwede mo i-request yung inyong SS number, no, para ma-retrieve ito. No, mag-attach lang po kayo do sa email request ninyo ng inyong valid ID para ma-verify po yung kakakilanlan nyo at maibibigay po yung inyong SS number. At saka yung mga previous employers, di ba, Ma'am Vanji, for verification purposes po. Or isa pang paraan, pwede po kayong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar, basta sundan nyo lang po yung number coding scheme. So, pagdala lang din po kayo ng valid ID doon para ma-retrieve po yung inyong SS number. Kailangan kasi personal din, no? Para at least makita ng SSS office namin na ikaw yung may-ari ng number na yun. Okay? Mula kay Isa, ano po ang need, requirement sa maternity? Okay, kung mag-avail ka ng maternity, dapat meron kang at least 3 hulog prior sa semester ng iyong panganganak. So, sa mga members na nagpaplano na mag-apply, mag-avail ng maternity benefit, kailangan po aktibong member ka rin naman. May My.SSS account ka, may DAEM ka. At yun nga, meron kang at least 3 months na hulog prior sa semester ng iyong panganganak. Isa? Thank you, Miss Vanji. Ito naman, may question naman si Susan Banzon Garcia. How do I change my beneficiaries? Ayan, magpasa lamang po kayo ng duly accomplished na member data change request or yung E4 na tinatawag. So, ano po, punta lang po kayo doon sa portion doon sa beneficiaries, tapos ililista nyo lang po doon kung sino man po yung mga idadagdag nyo or tatanggalin ninyo. So, maganda din po kung hindi pa updated yung mga inyong contact details, yung email address, mobile number, isabay nyo na rin po para isang proseso na lang po, no? Pwede nyo po ito ipasa, no, sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar. So, tandaan nyo lang po, may number coding scheme po tayong ini-implement. Okay, mula kay Lay Cadilo. Hanggang kailan po pwede mag-apply ng loan condonation, ma'am? Naku, alam mo ba, good news, no? Wala na pong dito deadline, no? Ang tawag na ho dito sa condonation ay Conso Loan Program po, na kung saan pagsasama-samahin po ang inyong mga utang at isang account na lang po at posibleng ma-waive ang inyong penalty. So, apply lang po gamit ang inyong My.SSS account. Lisa? Okay, ito naman po ang next question naman. Ako, ang dami nating ngayon queries. Galing naman po kay Shara Bulan. Paano po pag nakalimutan yung SS number? Ayun, tulad po na nabanggit natin kanina, pwede po kayong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar, no? Magdala lamang po kayo ng valid IDs, no? Para ma-verify po namin yung pagkakakilanlan nyo. Tapos may mga onting queries, like yung mga previous employers nyo. So, sabihin nyo lang po yan para at least ma-retrieve po yung inyong SS number. Or, pwede po kayo mag-email sa usaptayo@sss.gov.ph. At i-attach nyo lamang po doon yung picture ng inyong valid ID.
Yun. Mula kay Beth, sabi niya, good morning po, magkano po ang pinakamataas na contribution po? Ayan, ipapresta lang ho natin. Okay. Sa ngayon po, ang pinakamataas na contribution natin ay nasa 4,200 po. Ayan. Maganda ho na kung kaya ho, may kakayahan na mataas ang hulog, ay naku, napakaganda po ng benepisyo na makukuha nyo sa SSS. Isa? Yes, tama po yan, no? Kasi hindi lang, may forced savings pa sila, no? Sa tulong po ng ating mandatory provident fund. Ayan. Ito naman po, may next question naman po galing kay Net Gazmin. Good morning po. Gusto ko po sanang mag-pension loan. Ano po ba ang requirements? Ma'am Net, unang-una po, dapat po may online account na po kayo. Kung wala pa, mag-register na po kayo sa my.sss portal para makapag-submit po kayo ng pension loan application online. So, tsaka dapat po may nakarehistro na din po kayong disbursement account, no? Sa ilalim po ng DAEM para kapag naaprubahan po yung no? Kasi ang mangyari po kasi sa pension loan, no? Yung inyong pong monthly amortization na ibabawas po dun sa inyong buwan ng pension. Pero Ma'am Net, wag po kayong mag-alala kasi sisiguraduhin naman po ng SSS na may matitira pa rin po dun sa inyong monthly pension na para at least may pang gastos pa rin po kayo sa pang-araw-araw. Sana si Nanay Net din, isang retirement pensioner, no? Yun po kasi ang number one, qualification. Number one po, yes. No? Dapat po retirement pensioner. Sa ngayon, no, wala pa po tayong guidelines for the survivor pensioners. Pero antabay lang po kayo, no, kung meron po mga latest enhancements sa ating po mga programa, ay kayo po ang unang-unang makakaalam tungkol dito. Naku, Lisa, mukhang may good message dito. Good vibes message. Okay, sabi ni Nanay Lorna Dogiles. Shoutout sa iyo, Nanay Lorna. Ang sabi niya, magandang araw po ka SSS. Ka SSS. Very thankful po ako. Ako po si Lorna Raras Dogiles. Lagi sana tuloy-tuloy na po ang aking pensyon. Kahit 2,000 lang daw ang monthly pension niya. Salamat and God bless. Naku, maraming salamat po, Nanay Lorna. At very grateful ka sa natatanggap mong pensyon mula sa SSS. Okay, mula kay Kyle Online Store. Hoy, sabay promotion na to Ma'am, ano po bang requirements ng death claim kung ang nanay po ay no-read at hirap na sa pagbiyahe? Okay. Ano pong requirements pag death claim? Actually, online naman ang pagpa-file na, di ba, Lisa? Yes po, online na po yung pagpa-file kung survivor spouse naman po ang applicant, no? Tulungan niyo lang po si mother, kahit kayo na lang po, no? Gumawa po kayo ng inyong online account sa SSS, mag-register na po kayo. Kasi handaan niyo lamang po yung mga supporting documents na kailangan pong i-attach, yung mga picture or yung mga scan copy po. Ng mga, halimbawa po yung mga death certificate, ayan, i-upload niyo lamang po. Pwedeng kayo na po, no? Through your mother, kayo na po mag-file nito online. Ayun. Actually, meron naman tayong e-center, may mga screening officers na tutulong naman po sa pagpa-process ng inyong application. Okay, sagot natin kanina yung may katanungan tungkol sa Taiwan, no? Babanggitin lamang po namin na meron ho kaming foreign branch sa Taiwan. Matatagpuan po ito sa MECO Labor Office sa 10th floor, number 309 Songliang Road, Songshan District, Taipei City. Ayan, sa Taiwan. Pwede rin po mag-email. Mas mainam, mag-email na lang po sa Leslie, _SSSTaipei@yahoo.com. Ayan. Okay? Lisa? Para ho doon sa mga karagdagang listahan po ng ating mga SSS branches nationwide, pati din po yung sa ating mga foreign offices, bisitahin niyo po yung ating pong SSS website, www.sss.gov.ph. So naman po, may question galing kay Cutie. Ayan, pwede daw po ba ma-process yung maternity benefit kahit 5 years old na po ang anak? So, Miss Cutie, no, pwede pa naman po kayo magpasa ng maternity benefit application kasi ang ang prescriptive period naman po natin sa maternity benefit ay 10 years, no? Basta hawak niyo pa po yung mga supporting documents, pwede pa po kayo mag-file online.
gamit ang inyong my.sss account. Thank you nga pala kay Ma'am Jenny Carlos sa kanyang information na binigay kanina tungkol sa Taiwan office. Okay? Mga members, live na live po tayo dito sa Usap Tayo. Kami pa rin ho ni Liza. Magkasama ako po si Vanji mula sa Public Affairs and Special Events Division ng SSS. Kung may mga katanungan, makisali lamang po kayo at pagtutulungan po namin ni Liza na sagutin ang mga inyong mga questions. Okay? Mula kay Ann Rhyme, 17. Pwede po bang mag-loan ang OFW at ano po ang requirements? Pwede naman po, just make sure po na qualified kayo doon sa mga requirements natin. Meron kang at least 36 months na hulog, meron kang my.sss, active member ka, at meron kang DAEM account. So, qualified po kayo kung mamimit nyo po yung mga requirements na yun. Lisa? Okay, thank you, Miss Vanchi. Ito po may question naman po galing kay Tad Fritz. Nag-apply po ako ng consul loan, no? Hindi daw po na bayaran, no? Ano daw po kaya ang gagawin? Ako na-delay sa pagbabayad si Sir. Paano ba to, Miss Vanji, no? Kasi ano yun, natapos na Madi-default. po ba? Natapos Baka na po ma-default. ba yung loan term? Kasi kung natapos na po yung loan term at may natitira na po kayong balanse, tama, Miss Vanji, no? Madi-default po, no? So, parang magkakaroon ng adjustment yan kasi panibagong Application na interest naman. naman yan, no? Tsaka yung penalty, no? May ipon na naman yan. So, ang mai-advise natin kay Sir, no, kailangan po ba niya, Miss Vanji, pumunta, no, sa SSS branch, no, para at least may adjust natin kung anong, kung magkano na po ba yung babayaran ninyo kasi dahil may Kasi natitira babalik pang ulit yun balanse. eh. Oo, Babalik ulit na sa eh. regular penalty, mga ganyan ba? Na mas mataas pa po, kaya nako yan ang advice natin, no, sa ating mga members na nag-apply po ng consul loan, no, siguraduhin nyo pong makapagbayad kayo ng inyong monthly amortization on time para at least, no, hindi na po kayo mahirapan, hindi na po madagdagan pa ng karagdagang interest at penalty. Thank you, Lisa. Ito namang question mula kay Nile Lerp Quizon Kahambing. Ask ko lamang po, ano ang gagawin namin sa SSS contribution monthly? Yung 2021 February po ay lacking pa rin. Di pa rin napopost. Yan. Tapos pala hindi updated yung hulog po. Nako, kung employed ka, rep, nako, pumunta ka. O kaya, kausapin mo na si employer. Ma'am, sir, naibayad niyo po bang aming contribution for February 2021? Kung hindi po, eto na ho, kailangan na ho natin mag-file ng reklamo kung matagal-tagal na ho yan. Pero kausapin mo rin si company rep. Baka kulang lang sa follow-up sa SSS branch o kaya i-check mo kung talagang napareceive o nasabit nila online yung mga requirements para ma-report nila ang payment para sa inyo. Pero kung wala talaga, nako, punta ka na sa SSS branch, mag-file ka ng reklamo sa accounts management section at idulog mo ang iyong problema na hindi pa rin na ibabayad ng iyong employer ang inyong hulog. Ayan. Liza? May maganda tayong komento galing kay Sir Wilfredo Huwayang. I love SSS. No. We love you, sir. Yan. Ito, may question naman po si Nadu Now. Naglamsam daw po siya, no? Advance 18 months last September. May matatanggap po ba siyang 13-month pension? Ano po, Sir Nadu, yung mga pensioners po na nakatanggap ng advance 18 months, matatanggap nyo po yung additional benefit na po ito, yung inyong 13-month pension sa December 4, 2023. So, onti na lang. Ito naman po, may question po galing kay Edwin Malate. Kailan po ba dapat magkaltas ang agency sa SSS loan? Kung nagsimulang makuha ang loan ng May 13, 2021. Dapat, Edwin, no, isa-certify ng employer mo kasi yung application mo, so aware din siya. Pero ang pagkaltas, after 1 month yan di ba? Pero kung 2021, wala ka pa rin nakikitang posting or payment sa records mo, kabahan ka na. Kinakaltasan ka pero hindi binabayaran. So mag-file ka na rin ng reklamo sa branch na kung saan under yung company mo. Pag sinabing ganon, yung address ng employer mo, meron kasi mga branches na kung saan under jurisdiction yung mga company. So kung saan nagtatransact ang company mo at nakita mo na hindi posted yung payment sa loan mo, lumapit ka na, humingi ka na ng tulong at mag-file ka ng reklamo. Isa? Okay, thanks Miss Vanji.
Ito po may question si Yesha Orense Virtusio. Is it online also yung application for senior pensioner? Ano po kaya ang tinutukoy dito ni Ma'am Naka-retirement girl. yung sa retirement benefit. Nangyarap pa tayo magsalita. Ganun, Si Yesha, no, pwede po kayong mag-file ng retirement benefit application online gamit po ang inyong my.sss account. So kung wala pa pong online account, ang inyong siguro father niyo po or lolo ninyo, tulungan niyo na po siyang gumawa ng online account para makapag-submit na po application online. Ayan. Okay, mula kay Heidi Haveria. Good morning po ma'am. Paano po yung papa ko? Hindi niya po kasi tanda yung SS number niya. Gusto niyang ituloy yung hulog sa SSS. Okay. Heidi, samahan mo si tatay sa pinakamalapit na branch ng SSS. Magdala kayo ng mga valid IDs niya. Tapos merong form na fill upan si tatay. Tulungan mo na mag-fill out si tatay, no? Tandaan lang din, i-recall ni tatay. Tay, saan ka nagtrabaho? Kailangan kasi matandaan at ma-identify kung saan nag-work si tatay. Kasi yun ang magiging basihan para ma-verify ang SS number ni tatay. Okay? Direct, meron pa tayong mga announcement dyan. Okay? So, sa mga members po, kasama nyo pa rin kami. Ako ho si Vanji at si Liza ho. Mula sa Public Affairs and Special Events Division, tulong-tulong ho tayo na sasagutin ang inyong mga concerns at katanungan po mula sa SSS. Okay? Mula kay Kelly De La Cruz, sabi niya, good morning po, paano mag-register sa my.sss kung wala pong register reference? Okay? So siguro yung basihan ng preferred tawag dito, preferred enrollment or registration. Kailangan kasi doon sa pag-fill out no, pag-apply mo ng my.sss, kailangan may mga detalye ka na ibibigay. SS number, ano pa ba yung kung mobile number mo. Pero kung first time mo pa lang mag-a-apply, mas mainam na makuha mo yung ID number ng dati mong employer. Kasi yun talaga yung established na naka-record na sa database ng SSS. So yun, ito yung mga preference of enrollment natin sa my.sss. Savings account number. Kung active ka naman naguhulog, yan, savings account number. Kung meron ka na dating my.sss, parang i-recover mo na yung account mo, ipasok mo yung mobile number mo. Tapos yung unit card number. Ito nga, yung employer ID number mo, kung first time mo pala magre-register sa my.sss at iba pa. Okay? Ako, meron pa ba tayong mga question from ating viewers? Ako, i-type nyo lamang po doon sa ating comment section, doon sa ating official FB page, at sa ating pong TikTok, no? Yung may mga free time dyan, manood na kayo sa Usap Tayo, magtanong po kayo anything about SSS, at pagtutulungan po namin ni Miss Vanji na sagutin yan. Ito po, mula naman po kay Charlie sa Bordo, San Miguel. Hello, mabuting araw sa'yo. Ask ko lang po if pwede akong mag-apply for salary loan kung may outstanding balance pa daw siya from your first salary loan. So, kung Miss Chari, kung yung nabayaran mo from your previous salary loan ay naka 50% ka na, no, at may natitira ka na lang balanse, pwede ka pa na mag-file ng salary loan, no, online application po ito, no, gamit po ang inyong my.sss account. Pero ma'am, siguraduhin niyo lang po, no, na unti-unti nyo din pong bayaran, no, regularly para maiwasan naman na magpatong-patong yung inyong mga outstanding balance at maipon yung iyong penalty. Thank you, Lisa. Mula kay Kaguraj ko. Yan. Hi, paano po if may gap ng 2 buwan last year? Nabayaran daw ng employer kaso di mahanap ang USB. Okay, so ito pa yung mga manual posting na tinatawag natin gamit ang USB. Kausapin mo si employer, kailan siya nag-submit. May mga proof naman kasi, nire-receive yan ng tanggapan ng SSS branch, no? Yung tawag dito, collection list, at saka yung mga payment, no, ng employer mo. Kung walang receive yan, posible talagang hindi natanggap ng SSS branch yan. So, alamin mo sa employer mo, kailan tayo nag-submit ng collection list, at saka yung USB. Kung sino ang nakawala ng USB, tanungin mo rin sa SSS mo para ma-post na yung contribution mo. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, sana nakatulong ang ating video today. Okay, now, if you still have questions, pagka mayroon pang hindi malinaw sa inyo, paki-post dyan sa ating comment section. Okay, pagsikapan natin sagutin yan, alright? Alright, so have a wonderful day and stay safe, everyone.